Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jessie A. Magdaluyo at ngayon ay tatalakayin ko sa inyo kung ano nga ba ang globalisasyong ekonomiko, ang positibo at negatibong epekto nito, pati na rin ang multinational cooperation or MNC at transnational cooperation or TNC. Ano nga ba ang globalisasyong ekonomiko? Ang globalisasyong ekonomiko ay tumutukoy sa malawak pag-ugnay at pagsama-sama ng mga ekonomiya ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa madaling salita, ito ay malayang paggalaw ng kalakal or goods in English, serbisyo, puhunan or capital in English, teknolohiya at paggawa or labor in English mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa. May mahalagang katangian din ang globalisasyong ekonomiko at ito ay ang kalakalan sa pandaigdig, mas mabilis at mas malawak na palitan ng produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. Pangalawa, pag-usbong ng teknolohiya, mas madali at mas mabilis ang komunikasyon at transaksyon sa negosyo dahil sa internet at makabagong teknolohiya. Pangatlo, pandaigdigang pamilihan. Ang produkto mula sa isang bansa ay maaaring mabili at magamit saan mang panig ng mundo. Ngayon ay dumako naman tayo sa positibong epekto at negatibong epekto ng globalisasyong ekonomiko. Una, mas madaling kalakalan, mas mura at mas mabilis ang pagkuha ng produkto mula sa ibang bansa. Pangalawa, pagtaas ng oportunidad sa trabaho dahil sa mga dayuhang kumpanya at mas malawak na merkado. Pangatlo, pag-usbong ng teknolohiya at kaalaman, mas mabilis na paglipat ng makabagong ideya at imbensyon. Ang pang-apat ay pagtaas ng kita ng bansa dahil sa export at pagpasok ng dayuhang pamumuhunan. Ang panglima ay ang mas malawak na pagpipilian ng produkto at serbisyo, nagiging mas global at makabago ang pamumuhay ng tao. Ang globalisasyong ekonomiko ay nakapagbibigay ng maraming mga oportunidad at pag-unlad ng mundo. Ngayon ay ang negatibong epekto nito. Ang pangunang negatibong epekto nito ay ang hindi patas na kompetisyon. Ang malalaking dayuhang kumpanya ay mas malakas kaysa sa mga lokal na negosyo. Ang pangalawang negatibong epekto nito ay ang pag-asa sa ibang bansa. Nagiging dependent ang ekonomiya sa import at dayuhang produkto. Ang pangatlong negatibong epekto nito ay ang pagkalugi ng lokal na industriya dahil mas pinipili ng mamimili ang mas murang produktong imported. Ang pang-apat ay ang paglala ng hindi pagkapantay-pantay sa yaman. Mas napapaboran ang mayayamang bansa at kapitalista. At panglima ay ang panganib sa kultura at identidad. Natatabunan ang lokal na produkto, tradisyon at gawi. Magiging masama ito kapag hindi naalagaan ng maayos. Tapos na nating talakayin ang globalisasyong ekonomiko, ang negatibo at positibong epekto nito. Ngayon ay lumako naman tayo sa multinational corporation or MNC at transnational corporation or TNC at ang kanyang negatibo at positibong epekto nito. Ano nga ba ang multinational corporation or MNC? Ang multinational corporation or MNC ay isang kumpanya na may punong tanggapan or headquarters sa isang bansa pero may mga sangay o operasyon sa iba't ibang bansa. Madalas, sinusunod ng mga sangay nito ang patakaran at desisyon ng headquarters. Galing sa isang bansa, nag-ooperate sa iba pang bansa pero central ang decision making. Ang transnational corporation naman or TNC ay katulad din ng multinational corporation na nasa maraming bansa. Pero ang transnational corporation ay mas decentralized o hindi nakasentro sa isang bansa lang ang pamamahala. Ibig sabihin, bawat sangay ay may malayang desisyon na naaayon sa bansang kinaroroonan. Nasa iba't ibang bansa pero
mas independent ang mga sangay, mas flexible sa lokal na market. Nating talakayin ang positibong epekto ng multinational corporation at transnational corporation. Ngayon ay tumungo naman tayo sa negatibong epekto ng multinational corporation at transnational corporation. Ang negatibong epekto ng multinational corporation ay kontrolado ng isang bansa or halos lahat ng desisyon galing sa headquarters, kaya minsan hindi bagay sa kultura o pangangailangan ng ibang bansa. Pangalawa, lugi ang lokal na negosyo. Malalakas ang brand kaya nahihirapan ang maliliit na negosyo makipagsabayan dito. Ang pangatlo ay pag-asa sa dayuhan. Kung magsara ang branch, maraming mawawala ng trabaho bigla. Ang sa transnational corporation naman, panganib sa lokal na kultura. Minsan, mas sumisikat ang foreign-inspired na produkto kaysa sa sariling atin. Pangalawa, hindi pantay ang benepisyo. Mas napapaboran pa rin ang malalaking kumpanya kaysa sa mga lokal na manggagawa. Pangatlo, pwedeng makaapekto sa kalikasan. Dahil sa malalaking produksyon, pwedeng magdulot ng polusyon at labis na paggamit ng resources. At iyon, tapos na nating talakayin ang positibong epekto ng multinational corporation at transnational corporation. Ngayon ay dumako naman tayo sa negatibong epekto ng multinational corporation at transnational corporation. Ang negatibong epekto ng multinational corporation. Pang-una, kontrolado ng isang bansa. Halos lahat ng desisyon galing sa headquarters, kaya minsan hindi bagay sa kultura o pangangailangan ng ibang bansa. Pangalawa, lugi ang lokal na negosyo. Malalakas ang brand kaya nahihirapan ang maliliit na negosyo makipagsabayan. At ang pangatlo ay pag-asa sa dayuhan. Kung magsara ang branch, maraming mawawalan ng trabaho bigla. Ang sa transnational corporation naman, pang-una, panganib sa lokal na kultura. Minsan mas sumisikat ang foreign-inspired na produkto kaysa sa sariling atin. Pangalawa, hindi pantay ang benepisyo. Mas napapaboran pa rin ang malalaking kumpanya kaysa sa mga lokal na manggagawa. At ang pangatlo ay pwedeng makaapekto sa kalikasan. Dahil sa malaking produksyon, pwedeng magdulot ng polusyon at labis na paggamit ng resources. At iyon ang ibig sabihin ng globalisasyong ekonomiko, ang negatibo at positibong epekto nito, pati na rin ang sa multinational corporation at transnational corporation, pati ang positibong epekto nito. At yun lamang at maraming salamat.